Ang paniyuan, mamlilito nini, Sir Kenre, hello po. Anong ibig sabihin ng sunod natin pag-uusapan? May mga DDS na naman iiyak dito. Bakit? Ito, si Risa Hontiveros at si Senator Lacson, no? Paiimbestigahan itong mga Chinese national na nakapasok sa PCG or sa Philippine Coast Guard, sa auxiliary pa mismo na one-star member ng Philippine Coast Guard sa panahon ni Digong. Putang inang yan. Tignan ninyo. Sabi nga ni Digong, because I am a Chinese. Eto pakinggan ninyo mga kababayan. Eto na. Lacson. Eto. Senado, imbestigahan. May ads lang ha. Diba? Eto na. Ito ang nag-iisang produkto ngayon na kayang gamutin ng tuluyan Ang mga sakit bobong sa mata. DDS. Sir, ano na ang napag-usapan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga hakban o hakbang laban sa espionage? Ela siniyasat ni Senador Panfilo Ping Lacson kung ano na ang mga nagawa at mga bagong impormasyon na nakalap ng mga kaukulang ahensya Miss Agnes, hello po. matapos nga ang serye ng pag-aresto sa mga hinihinalang espiya sa bansa. Kabilang na dito yung mga hinihinalang Ma'am Jess, big love shout out. espionage activity na natuklasan malapit sa Malacanang noong Pebrero, gayon din sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC noong Mayo. Ma'am Selpa Glory, hello po. Ayon sa National Bureau of Investigation, may nasa 7 operasyon na ang kanilang ginawa kung saan ang huli ay bago pa ang 2025 national elections noong Mayo. 19 na individual ang kanilang naaresto kung saan 13 dito ay Chinese nationals, 5 Pilipino at 1 Cambodian. Ma'am Clarita, Paliwanag ni hello po. NBI Acting Regional Director Ferdinand Lavin, ang mga Pilipinong nahuli ng mga otoridad kaugnay ng umano'y espionage activity ay kinakasakapan lang bilang guide, driver o aid ng mga banyaga. Mga kababayan, kung naalala nyo po, nag-umpisa po yan kay Alice Go. Si Alice Go po naging mayor ng Bamban Tarlac na pure Chinese, gumamit ng peking documents or birth certificate. Ayun, nakatakbong mayor. Ngayon mga kababayan, tandaan ninyo, ang mga Chinese, ganun ang ginagawa nila. Magpapalaki sila ng robot. Robot ang tawag ko dyan. Bakit? Kasi gagastusan nila yan. Pag tumagal ka ng 10 to 20 years, pwede ka nang pumasok sa politics. Pag napasok yan sa politics, pag dineclared yan hanggang sa mayor pa yan ngayon, sunod maging congressman yan, sunod magiging senador yan. Pag naging senador, maging president yan. Putang ina, kain na nila ang bansa natin. Nangyari na kasi yan sa Hong Kong mga kababayan. Ang expected na mga taga Hong Kong ay hindi pro-China. Nangyari, naging presidente pro-China. Ayun, kinain sila ng China. Galit na galit yung mga Hong Kong. Mga taga Hong Kong. Kaya nga di ba nagprotesta sila kamakailan lang nung pandemic, correct me if I'm wrong. Nagprotesta sila kasi ayaw nga nila na sakupin sila ng China. Nagulat sila mga kababayan, yun palang namuno sa kanila, kumbaga parang prime minister sa kanila ata, or head of states, Chinese pala na hawak ni Xi Jinping. Di ba? Diyos mio marimar. Diyos mio. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, katulad niyan, bukod kay Alice Go, meron na namang panibago, isang businessman na may mag-ari ng mining company sa Pilipinas na si C. Si Mr. C ay isang businessman na gumamit ng peking dokumento at nagpapanggap na Pilipino daw siya. Nako. Pero pala, Alice 2.0 pala siya mga kababayan. Kaya ngayon mga kababayan ay iniimbestigahan po ito ni Risa Hontiveros at pati na rin kay Senator Pampilo Lacson. So ito po siya, CC. Ito po sa Billionaire News. Wait lang, may ads lang ha. Alam niyo mga kababayan, dahil po ito kay Digong. Panahon po ito ni Digong, nagsulputan itong mga Chinese national na mga undocumented kasi ginawa niya. Sabi pa nga ni Digong, bakit hindi nyo gawing province of China ang Pilipinas? Yung Fujian. Tapos bukas province of China na kami. Yung kikitain yung langis dyan sa exploration sa Spratly Islands. Sa 100 barrels, 40 sa inyo, 60 sa amin. Total, mayaman naman na kayo. Gawin nyo na kaming province of China. Dahil sa statement ni Digong Gonggong na yon,
Ngayon mga kababayan, pinasok tayo ng sandamakmak na mandudura. Mandudura yan kasi kita yung mga Chinese pag nag-away, nagduduraan yan. Hindi marunong manuntok ang Chinese. Dura. Ito po. Bukod sa posibleng banta sa seguridad, banta rin umano sa kalikasan ng inarestong mining tycoon na si Joseph C. Dinadala raw ng kanyang kumpanya ang raw nickel ng bansa sa China. Ang detalye sa agenda. Tignan nyo, mining businessman, tycoon sa Pilipinas na kumuha ng nickel, dinala sa China. Biruin mo, dito ka nagmimina, tapos sa China mo idadalhin. Binubutas ang aming bansa. Tapos papanggap kang Pinoy ka na negosyante, ending, pure Chinese ka pala. Ayun, buti na lang nabisto ni Senador Risa Hontiveros. Eto. Report ni Hannah T. May banta sa ganda ng Palawan. Ang nasa likod, kumpanya ng isang hinihinalang Peking Pinoy. Nako! Nagpapatuloy sa Brooks Point ang operasyon ng Ikilan Nickel Corporation kahit cancelled na ang Environmental Compliance Certificate nito. Diba? Yan ang Kita ninyo, nakakapagmina sa Pilipinas, pure Chinese. Samantalang tayo, pupunta doon, katulong ka lang, duduraan ka pa. Yeah. kumpanya ni Bilyonaryo Joseph C. na nasa likod umano ng pagputol ng mga puno, polusyon sa tubig, at pagbaha sa mga komunidad doon ayon kay Senator Risa Hontiveros. Diba? Sa ulat ng Amnesty International, binabayaran daw ang mga lokal para patahimikin ang mga tumututol sa minahan na yon. Nako. Sabi ni Hontiveros, dapat mainit na ang mata ng Department of Environment and Natural Resources tungkol dito. Nako. Lalo na't wala rin daw mayor's permit ang korporasyon. Patay. Tatanungin ng senadora ang Securities and Exchange Commission kung maaaring mawala ang shares ni C sa kanyang kumpanya. Lalo na kung mapatunayan ang fraud o panluloko. Nako. Maging sa Surigao del Norte, ang Platinum Group Metals Corporation ni C iniimbestigahan din dahil sa iniulat na pollution at delikadong pamamaraan ng pagmimina nito. Unsafe Nako. mining practices, yan ang lumalabas na tatak Joseph C. Mga kababayan, speaking of mining, no? Meron po kasi akong karanasan sa mining kasi nga ang lolo ko, meron po kaming minahan dati, hindi man kalakihan, tatlong tangke lang meron kami. Ako mismo nagtrabaho din po ako sa mining industry. Una, ang ginagawa namin, papasok ako sa tunnel. Minsan, 5 hours, 6 hours ako sa loob. Compressor lang ang ginagamit na hangin. Magtitil-til kami ng bato. Tapos itatali mo yan, hihilain ng lubid yan, ipapalabas. Yung mga bato na kinukuha namin sa loob, after pagkailang araw, didikdikin namin ng pino yon. Mag-ano ka ng sako. Alam mo yung sako? Irurul mo yung sako, tapos gagawin mong parang rebon. Tapos tatalian mo yan. Ngayon, yung bato na malaki, pupukpukin mo ng maso yan hanggang sa mapulbo siya. Ngayon, pag napulbo na yung bato na yon, ipapasok mo doon sa sa umiikot na ang tawag doon mga kababayan, bull mill o bullmilan. Pag ipasok mo doon sa bullmilan, yung bakal yun na umiikot, na may makina, na may mga bakal din sa loob, pinapasok, doon yung bato, iikot-ikot, madudurog yun. Pag nadurog yun, naging putik, tatanggalin nyo yun. After, siguro mga 3 days na ikot yon hanggang sa naging mapino yon, doon na, i-release na yon. Pagdating doon, lalangoy kami doon sa tangke. Paglangoy-langoy namin dyan, sayo-sayo, kukunin namin yung mga lumot, mga malalaking bato, ihahagis namin, hanggang dito yung tubig, hanggang dibdib. Ngayon, pagka napino na yon, didiretso na yon doon sa tangke, tapos bubuhusan mo na yan ng cyanide, bubuhusan mo na ng mga chemical yan, hanggang sa pag-release ng tubig, ng malaking tangke, i-release na yung putik. Sasalain yan. Ang paglabas ng sala nun, carbon. Itim siya, akala mo uling. Yung pala, doon na galing yung mga bato, ginto na yon, hahatiin yun. Makakuha ka doon silver, magnet, iron, gold, nickel, copper. So pag nakuha mo na yon, pagpiga mo, gold na yan. Pag gold na yun, lulutuin mo. Papatak-patakan mo yan ng parang yung puti, parang abo. Pag kuminang yan, depende sa klase ng gold. Kung merong Japan gold, merong 21 carats, 18 carats, merong 24 carats. Ngayon mga kababayan, yung putik na yon sa tangke galing, i-release yun doon sa baba. Lalagyan mo ng mercury para uhulihin ng mercury yung gold, tsaka mo pigain sa tela ng payong. Pag piniga mo yun sa tela ng payong, lalabas yung mercury, maiiwan yung bato.
Oh, pag niluto mo yun, maghihiwalay na yun. May mga copper, iba-iba, hanggang sa ang matitira doon gold. Depende sa grams, kung ilang grams yung naiwan. Yung tubig na i-release yun, doon yun itatapon sa dampakan. Ang tawag doon sa dampakan, malaking butas yan. Malaking lupa na binutas, doon ibubuhos yung mga kimikal na nanggaling sa planta. Pagdating doon sa baba, pag nabutas yung dampakan na yon, didiretso sa ilog or sa dagat, sira ang kalikasan. Sira ang ilog, sira ang dagat. Kasi nagtrabaho ako sa mining industry ng, hindi ko na sabihin kung saan. Alam ko yan, kasi may planta kami dati. Di ba? Diyos mio Marimar, ako mismo nagtrabaho dyan. Kaya yung bundok sa amin, bundok siyang tignan pero nagaganon-ganon yan. Alam na mga halushus yan. Alam na mga halushus yan kung saan yung minahan na yan. Malaki yung tangke namin noon. 3 tangke yan. Umiikot yan, maingay yan. May mga welding rod, ipapasok mo doon sa bulmilan habang kami naman nagtutuk-duk-duk ng mga bato. Pipinuhi namin yun, tapos ihuhulog namin doon, gigilingin, tapos may mga chemicals. O ako naman, sa sobra kong ka-intermitido, pumasok ako doon sa may chemical area, binuksan ko yung, yung tanduay, yung lapad. Pagbukas kong ganun, paghigop ko, tumba ako diretso ang anghang. Bakit? Asido pala. Hindi Asido pala yun. Kaya yung mga chemical nun, galing sa planta, pag bumagsak yun sa ilog o sa dagat, sira po talaga. Ang tawag po doon, mga kababayan, ay dampakan. May mga waste po. Ang waste po ang tawag doon. May mga chemical po yun. Once na ang cyanide mula sa planta, babagsak doon sa ilog, or sa sapa, or sa dagat, masisira po talaga. Magkukulay blue-green po ang tubig. Diya? Kaya mahirap po ang minahan. Ako nagsabi sa inyo, mga kababayan. Kaya kung kayo man po sa lugar ninyo ngayon may minahan, huwag po kayong pumayag. Maskin magtanim kayo, hindi po lalago ang pananim ninyo. Masisira ang lupa. Take note, niyog nga lang, mabuhusan ng tubig mula sa planta, mamamatay yung niyog, parang natamaan ng kidlat. Magkukulay pula ang puno, lalanta ang dahon, wala nang kwenta. Yan po ang cost ng minahan. At habang nasasalanta ang local communities, direktang inaangkat ng mga kumpanya ni Xi ang raw nickel papuntang China para sa kanyang sariling smelting plant sa Guangdong. Truly, Mr. President, when an individual of questionable citizenship operates in this sector, we are effectively allowing foreign actors Opo, Sir to Michael. strip our land of wealth. Malaalis Gua 2.0 ang turing kay Xi ngayon na nahuli sa NAIA Terminal 3 nitong August 21 dahil sa alleged falsification of Filipino citizenship. Bakit Mismo nga ba? ang Bureau of Immigration Bakit nga ba, mga kababayan, nakapasok itong si Joseph C? At bakit, mga kababayan, naging isa pa ito sa PCG Auxiliary member or 1-star, no? Auxiliary Philippine Coast Guard dahil po kay Digong. Bakit nangyari ito, mga kababayan? Nagtataka kayo, bakit si Alice Go, bakit yung Pogo, bakit napakaraming Chinese dito sa Pilipinas na mga undocumented na meron naman tayong Bureau of Immigration. Minsan kasi, mga kababayan, yung mga taga Bureau of Immigration pa mismo, ang kasabwat, bibigyan mo lang 1 million yan, 5 million, isang ulo ng Chinese, pasok na kahit walang papers. Yan, nakita nyo naman sa NAIA, yung babae kumain ng $. Ninguya-nguya pa niya, ininom pa niya, ganun. Para hindi siya mahuli, kinain niya yung pera. No, inabutan siya. Nakita ninyo, mga kababayan? Ganyan po ang sakit ng ating bansa. Kaya nga kailangan natin ang batas sa atin bitay para walang gagawa ng krimen. Bakit? Hindi ko naman nilalahat dyan sa Bureau of Immigration na ganyan kayo. Pero, napakarami po kasing ganyan eh. Di ba? Ma'am Susan Vergara, hello po. Minsan taga Bureau of Immigration, mga taga tawag dito, customs, yung kasabwat. Kaya magtaka kayo bakit nakapasok yung mga Chinese na yan, walang mga documents, meron naman tayong customs, meron naman tayong Bureau of Immigration. So, ibig sabihin, nataniman, nalagyan. Nalagyan siya. Bakit? Imposible take note. Ilan mga Chinese national na undocumented na nahuli ni Tulfo sa kanyang vlog?
Meron pa nga sa Paranaque, nakatira sa isang exclusive village. Di ba? Nahuli ni Rapi Tulfo sa kanyang vlog sa exclusive village sa Paranaque na puro Chinese national, undocumented. Paano nangyari yun at nakapasok sa ating bansa yung mga yan? Nung time na yan nakapasok sa panahon po ni Digong. Diba? Under the table kasi, Sir Kenry. May bigay kasi. Kaya minsan itong mga Pilipino na to, na mga taga Bureau of Customs, mga taga Bureau of Immigration, diba? Ganyan na ba kahalang yung mga sikmura ninyo na mismong ating bansa ipapahamak ninyo dahil lang sa halagang 1 milyon? Dahil lang sa halagang 100K, 200K? Magpapapasok ka na hindi mo alam na mga kriminal yan doon, makabiktima pa yan dito. Yeah, lahat halos, Sir Boy Perez, related kay Digong. Diba? I-continue natin. Pag may binigkas dito na Digong, ibig sabihin, hindi ako fake news. Ito Ang nagsabing ang fingerprints sa passport niya ay tumutugma sa isang Chinese national na nakapasok sa bansa sa ilalim ng Alien Social Integration Act of 1995. Match na match ito sa fingerprints niya sa passport niya bilang si Joseph C. Kumpirmado yan. Hindi haka-haka. Hindi madadaya ng AI. Katunayan, honorary chairman siya ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce, isang grupong may malalim na kaugnayan sa Communist Party of China at diba? One Belt, One Road Initiative ng Beijing. Tukoy pa ng ilang reports ng Chinese media ang pinanggalingan ni Xi sa Fujian Province, kung saan may milyones na foundation doon ang businessman. Kaya lang, nakapasok si Xi noong 2018 sa Philippine Coast Guard Auxiliary, dahilan para maalarma ang ahensya at aralin kung na-compromise ang national security. What does he know now about our Coast Guard operations, our waters, our ports, our maritime vulnerabilities? Sabi ng ilang nasa mining industry, pwedeng magdulot ng takot sa investors ang naging pag-aresto kay Xi. Pero para kay Ontiveros, hindi pwedeng talunin ng batas. Nasa custody ngayon ng Bureau of Immigration ang negosyante habang tumatakbo ang kanyang deportation case. Kung may local case laban kay Xi, kailangan niya munang harapin ito bago ang deportation. Para kay Ontiveros, maganda rin kung haharap siya sa isang investigasyon dito sa Senado. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Kita nyo, mga kababayan? Grabe talaga ang ginawa na kapahamakan ni Digong. Diba? Live po ito, mga kababayan. Grabe, no? Lahat po yan nangyari sa administrasyon ni Digong. Biruin mo, nagiging Philippine Coast Guard pa. Paano nangyari yun na nagiging Philippine Coast Guard ang isang Chinese national at sa auxiliary pa ito pumasok? Auxiliary. Ibig sabihin, parang may 1 star, no? Commodore pa. Calling for the release of mining tycoon Joseph C. But Senator Risa Ontiveros believes that his business interest in the country is a major security threat. This after documents show that he's actually a Chinese national. Hannah T. report. Nagpanggap na Pilipino at ang isinusulong interes ng dayuhan. A new name joins the growing list of alleged fake Filipinos. In a privileged speech, Senator Risa Ontiveros warns that the case of Bilyonaryo Joseph C., also known as Chen Zongzhen or Shi Zhenzong, is more than a simple question of citizenship. It's a direct threat to sovereignty and national security. The Bureau of Immigration says fingerprints on his passport match those of a Chinese national who entered the country under the Alien Social Integration Act of 1995. Kaya nga, Ma'am He was Clarita. granted an Alien Certificate Registration ID card, which identifies him as a citizen of China. Diba? Match na match ito sa fingerprints niya sa passport niya bilang si Joseph C. Ito mga kababayan, i-search ko lang ha. Joseph C. ay naging naging Philippine Coast Guard pa. Ito mga kababayan, hindi tayo
nagsisinungaling. Paano nangyari ito na naging Philippine Coast Guard siya, samantalang siya naman ay Chinese at sa auxiliary pa. Ito na, mga kababayan, wait lang. Auxiliary pa siya napunta. Ayon pa sa isa, Oh. edad 17 si C nang lumipat siya sa Pilipinas at nagtrabaho sa isang pabrika ng kahoy. Parang si Tapos Alice niya Go din. ay pinasok ang timber trading. Tapos ay nag-nickel mining at smelting. Nang umangat ang negosyo, nabanggit na naman na nagbabalik-bayan sila sa kanilang hometown sa China sa pamamagitan ng Xi Zhenzhong and Gu Zifang Charitable Foundation, Diba? covering education, livelihoods, and other areas totaling over 15 million yuan. Ngayong linggo, natuklasan din ng aking opisina na nakapasok rin pala si Joseph C. sa Philippine Coast Guard Auxiliary noong 2018. Ang PCGA ay isang civilian support unit ng PCG. Volunteer basis ito, pero hindi naman yan open invite. Mga taong vetted lamang ang nakakapasok dyan. Diba? In fact, may mga taong years ang binibilang bago mapasali sa roster. Kaya nga. Tapos si Joseph C. na nagkukunwaring Pinoy, ang bilis na nga na proseso at ayon sa aming napag-alaman, nagkaranggo pa. Na-appoint pa siya with the honorary rank of Auxiliary Commodore. Diba? Pilipino nga mismo nahihirapan pumasok dyan sa PCG. Tapos ito, na hindi naman totoong Pinoy, ang bilis ng process nakapasok sa Philippine Coast Guard at meron pang 1-star Commodore, no, sa auxiliary. 1-star po ang tawag dyan, mga kababayan. No? Meron siyang 1-star, naging Commodore pa siya, may ranggo pa, na hindi naman siya totoong Pilipino, siya ay Chinese national. Ngayon mga kababayan, money talks kasi. Binayaran siguro kaya nakapasok ito. Parang ano lang yun parang kukuha ka ng passport or kukuha ka ng driver's license. Ngayon para hindi ka mapapagod pila-pila, mag-fixer ka na lang. Ititext ka na lang ng fixer kung kailan mo kunin sir, puntahan mo na. At least nagbayad ka na lang. So paano nangyari yon? Sa panahon ni Digong yun. Eto. Additionally, while the PCGA is an NGO in character, it enjoys access to sensitive maritime spaces. So, pumasok siya doon, meron siyang star, naging Commodore siya sa auxiliary. So, alam niya ang galawan ng PCG pagdating sa maritime bases. Yung pagdating sa dagat, no? Galawan ng mga bantay dagat, no? PCG, Navy. So, may access siya. So, mga kababayan, ang China kasi, magaling sila sa ganito. Gumawa ng robot. Yung bata pa lang, paliliparin ka niya dito hanggang sa magparehistro ka, maging Pilipino ka na, pero under ka sa kamay ng China, andin gagawin kang spy. Parang si Alice Go, lumaki po ako sa farm, nanay ko po si Lial. Ending, totoo pala siyang Chinese, at yung mga magulang niya, nilipat dito, ginastusan ng China. Ayun, nakulong. Nagpatayo ng Pogo. Mayor siya anong reaction mo? Mayor ka. Inaprubahan ni Mayor Alice Go. Ayun, yung Pogo na ipatayo. Pogo Hub. Sa Pampanga. Diba? Di may kakaila na nagkaroon si Joseph C. ng access sa mga events at tao na involved sa national security ng bansa. What does he know now about our Coast Guard operations? Our waters, our ports, our Mandong Century Qingshan Nickel Industry Company. Diba? Kita nyo mga kababayan, ayan nagkaranggo siya sa PCG, auxiliary, Commodore pa. Tang-inang yan. Tapos tayo, mahihirapan pa tayo, sarili nating bansa, sarili nating bayan, pure-blooded Filipino, nahihirapang pumasok dyan, pahirapan, palakasan. Tapos magugulat ka, naging Commodore ka, naging opisyalis ka pa. Ang galing. Bakit? Money talks. You can do whatever you can. So yun lang po yun
mga kababayan, at sa si Risa Force, big love shoutout po sa inyong lahat dyan, hindi ko po maisa-isa. Di ba? So yun po yun, mga kababayan, yung ating topic ngayon. Kita nyo na? Di ba? So, sino bang dapat sisihin natin? Bakit hindi nyo gawing Fujian, Philippines, province of China? Di ba? Malapit lang naman tayo. Di ba? Ito, mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Bakit nga ba nangyari ito? Ayan ito. Continue natin. Kay ano ito? Alvin El Chico ng DZMM nung in-interview niya si Risa Hontiveros. Ito. Senator? Yan ha. Kung natuklasan at na-confirm namin na nakapasok pala si Joseph C. sa Philippine Coast Guard Auxiliary, na-appoint siya with the honorary rank of Auxiliary Commodore. Commodore siya. grabe, One-star ano yan? One-star Commodore. general ang equivalent yan. Mataas na ranggo yan. Kita nyo? One-star general, Commodore ka, tapos Chinese national. Paano nangyari yun? Sino ang nagpasok? Anong taon napasok? Panahon ni Digong. Itanggi pa ba natin yan? Imposible naman sa panahon ni BBM nakapasok yan ngayon. Galit nga si BBM sa China. Hindi naman siya galit, no? Sa government lang doon na naglalapastangan dito sa ating bansa. Buti nga ang Pilipinas ang haba ng pagtitimpi, ang haba ng papasensya. Tignan niyo sa South Korea, pumasok ang mga Chinese doon, vessels ng isda, nirak-rakan ba? M16, bang, 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 dinurog pa yung isang barko. No? Ganyan kalakas ang South Korea. Hindi nagpapatinag sa China. Nirak-rakan nila yung mga Chinese na pumasok sa kanilang area sa South Korea. Ito Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan, kasi actually, hindi man ako natutulog kasi. South Korea, Chinese, fish, and fisher, fishing vessels. Ito, kita nyo mga kababayan Ito, wait lang. Sir, Binabakbakan ng ito yata yun. Ito ba yung wait lang. atin po. Basta grabe ang South Korea. 바다가 전쟁터가 됐다. Grabe sila, inattack nila yung ito ba yan? Ayun kita nyo, pinagbabaril nila. Kita nyo, yun nirak-rakan nila, di ba? Pumapasok sa area of responsibility. Pinagbabaril ng Korea. M16 yan. Durog talaga yung barko mo. Tapos galit-galit pa ang China kasi inaharas daw sila. Bakit ka papasok sa isang bakod na hindi mo naman bakod? Nakita mo ng binakuran, papasok ka. Anong tawag doon? Trespassing, di ba? Kita nyo, South Korea? Pek! Tuwad ang barko. Durog. Dapat ganyan ang gagawin natin dito sa Philippines. Dapat ganyan. Kapag pumasok ka, pek, patay. Kasi pag tayo, bubumbahin tayo water cannon, walang problema. Mas okay sila. Dapat sa sunod, pag ganyan, may magbumba ng water cannon, rak-rakan agad. Bakit? At least, bakit ka bumomba? Mag-video ka muna. Before we shoot, already using a water cannon to us. What happened? Our ship is being destroyed. This is the reason that we have got our defense. Self-defense. Bang, patay. Wasak. Kahit mali-mali yung English natin mga kababayan, Chinese din naman yan. Ang pangit din mag-English yung mga hayop na yan. Diba? Bakit tayo ang mag-adjust? Nakakaintindi naman tayo Bisaya, Ilonggo, Ilocano, Tagalog. Bakit tayo mag-i-English para lang sa mga putang inang Chinese na yan? Bubumbahin yung water cannon. Ito, harap mo, M16. Di ubos. Ganun lang yun. Di ba? Tutulungan pa nga
Nung nadurog yung barko kasi nagunahan bumangga. Ang talino ng Pinoy umatras. Nasapok. Di ba? Tapos sinisi, Pilipinas na naman. Di ba? So anong ginawa nila doon? Exclusive economic zone ng Pilipinas yun. So yun lang mga kababayan. Yung ating reaction ngayon. So maraming salamat. Hindi ko po kayo maisa-isa. Mag-ingat po kayo palagi, mga kababayan. See you